Alright, welcome to Lecheng Pag-ibig to. Siyempre, dahil natuwa yung mga listeners natin, binabati natin sila. Bati muna tayo bago natin basahin yung sulat. Mag-hello tayo dito kay Carla Rosa Belde Castro. Ang haba be. Love this episode. Yung episode natin with Chicks to Go. That was a long episode. We hope you guys enjoy that. We're hoping to do more collabs also in the months to come. Actually, sabi niya, more episodes like this. I love Lecheng Pag-ibig to and Chicks to Go. So bitin, I love this episode from Sheila Hipolito, Shannon Villando, hello. Si JC Tiksay, love this episode. Si JC always listening to us. Sobra. And Thank lagi you niya so tayo much. tinatago on Instagram. Thank you, JC. Charlie McFlurry, hello. Bullshit talaga yung reason na hindi mapantayan yung love kaya ka makikipaghiwalay. Kasi Alam mo, okay. we talked about it with Hershey. Yun yung reason niya kung ba't sila nag-break ni ex. There is also something weird Why? na naisip-isip lang namin ni Esa when we were doing the recap of the episode. No? Tingin mo totoo yun? Yung parang napunta sa bro zone yung love? Parang bro na lang tingin mo? Sa akin kasi hindi pa nangyayari. Pero baka pwede. Sa kanya kasi nangyari. Sa akin kasi more of You don't believe? baka nag-fall out of love. Same. Pero yun yung hindi- tinatanong ko sa kanya before. Parang naging platonic pero parang maging bro zone medyo weird. Na parang from jowa, naging magkapatid. Oo. Kapatid bigla Diba? yung turing Okay lang mo, parang no? parang friend na lang tingin ko sa'yo kasi I fell out of love. Because that happens. Tsaka hindi mo na magagawang masex yung kapatid mo. Siyempre kapatid mo yon pag ganun. So kung from jowa, oo. hindi, I mean, Medyo, diba? of course, incest yun. From jowa to platonic, Yun lang. masakit na. Pero yung from jowa To to biglang brother. kapatid, iba yon. Weird shit. It's a weird shit, Oo, right? diba? Kaya, well, actually, ang dami nagko-comment about that issue kasi yung isang friend ko from Australia, Ngayon ko napatawag sa akin. Ngayon ko lang na-realize, Hershey, eto hindi ko lang na-bring up. Pero medyo weird nga yung parang Weird brother. yun nangyari. Parang brother na tingin ko sa'yo. What? Naging brotherly love. What? Diba parang Or jowa baka naman kita. may mga nakikinig sa atin, nangyari na ba sa inyo ever? Oo, Kasi gusto yung ko from romantic relationship to platonic, narinig na natin yung ganun eh. Pero yung from romantic to brotherly, sisterly, wala pa ako naririnig na ganun. Ako rin. Oo. That was actually... Meron kayang Anyway. from romantic to tatay? Char! Ooh. Anyway, shout out ko nga yung friend ko na tumawag. Oh. And then, yung issue Na-bother. na yun, Yung na-bother na-bother mong siya. friend. Na-bother Sige. yung friend ko na si Rose Ann Samson from Roseanne, Australia. Na gusto i-try yung restaurant na nasabi mo rin dito sa podcast last Yeah, time. she messaged me, I think. Bisteka. Was the name Yon, of the restaurant. Bisteka. Sabi niya, ang weird nito. Sabi niya, dapat inamin na lang niya na na-fall out of Yun lang. love. That's it. Pero kasi yung explanation ni Hershey with that is, hindi same level yung love. But it can really never But that be the really same. happens eh. Kayo nyo ba ni Oo. Esa, mararamdaman mong pantay ba yung pagmamahal Of nyo? course not. Sino Siyempre, mas hello. nagmamahal sa inyo? I love her more. Love it. Gago. You're one lucky girl, Esa. Diba? Tama si Papi Huwag dito. natin sabi pa-edit ni out Papi yun ha. Jeff. Pakilagay kahit ulitin mo, Jasper. Esa, sabi ng mga babae, sana all. Oh, yun, oh. Okay, ito pa. Si Crystal Bernardo, hello. Sobrang nag-enjoy ako sa episode. Binge watching right now. Hi to Maria, si Ecast, and to Lena Luthor. Made my night. Eh, Doon sa thank you. episode na yon. Sabi niyang ganyan. Mary Jo's Pizzara, a lot of them were saying hindi nila naramdaman yung haba ng episode. And also may mga nagme-message din na nagustuhan nila yung ep with Red. Yes, that was also a very interesting ep. Yung revelation ko sa ex ko, no, na hindi ko na-reveal ngayon. Kailangan nila pakinggan. Pakinggan nyo if you haven't listened to the episode. Nag-trending yan. Oo, muntik na kami mag-away nung asawa. Kasi si Esa, nakita ko nag-comment, nasa guardhouse na yung gamit mo. Oo. Pero at least concerned siya sa'yo, ha? Oo, at least sa guard pinabantay. Yes, nandun pa rin sa guardhouse. Nakauwi na po ako, no? Napakaswerte mo sa kanya na hindi basta tinapon. Inisip pa rin na mamahalin yung mga gamit Wow! sa guardhouse. Iniwana. Okay. Thank you always for joining us now. If it's your first time listening to Lecheng Pag-ibig to, or you haven't clicked the follow button yet, please do so we are also aware that you're a follower. Number 2, aware kayo pag may bagong episodes kaming nire-release. Yes, di ko na patatagalin to, medyo mahaba yung sulat niya. Uy, letter tayo. Last time, napag-usapan natin yung tungkol doon sa isang girl na irita sa mga workmates niya. Lahat na ng mali ng workmates napansin. Naalala mo yon? So this time, meron siyang isang kinaiiritahan na workmate. Her name is Sheila. Sabi niya dito, hello Chacha and Sam. Gusto ko lang i-share ang isang nakakairitang work dilemma na hindi ko na talaga kayang tiisin. Sa opisina namin, may isang guy, workmate na sobrang mataas ang ego. As in, tipong lahat ng bagay, kailangan siya ang bida at siya ang parating tama. Ganito po kasi yan. Kapag may presentation or project, laging pinipilit niyang siya ang mag-lead kahit obvious naman na hindi siya ang best fit.
Pero kapag ako ang naa-assign o kaya naman ako ang nakaka-contribute ng malaking ideya, napapansin ko parang naiirita siya o nagiging passive-aggressive siya. Bigla siyang magiging cold. Tapos ang comments niya, parang laging may pahaging na, sana lahat ng trabaho ganito kadali. Gumaganon daw yung guy. Nung isang beses nga, sa isang team meeting, ako ang nakaisip ng bagong strategy na maganda ang feedback ng boss namin. Imbis na matuwa for the team, siya pa yung nagsabi na, well, sa totoo lang naman, matagal ko na rin iniisip yan eh. Nauna lang siyang mag-pitch. May ganyan. Yung parang ikaw na. Bad trip, no? Hindi na lang mag-congrats, nice pitch. Or like, ganda ng pitch mo. May eming ganon. And we talked about this before. Not everybody will be happy for you. For your success. Exactly. At isa na to doon, malamang. Yes. Napakamot na lang ako sa ulo kasi wala naman talaga siyang binanggit na ganun or tungkol sa na-pitch ko before. Meron pang isa. Noong nakaraang project namin, ako yung team leader, grabe yung resistance niya. Kahit simpleng task na dapat siya gumawa, palaging may dahilan, tas parang ayaw makipagtulungan. Tapos kapag ako maganda yung output ko, bigla na lang ibabalita sa iba na, swerte lang yan eh, siguro nakachamba. Nakaka-frustrate. Kasi parang ang gusto niya laging i-imply is, mas angat sa lahat ay siya kasi babae lang ako. Ayun yung nafe-feel niya. Kasi lalaki to eh. Okay. Hindi lang ako nakakapansin nito, Cha and Sam ha. Yung ibang babae rin sa team namin, napapansin na parang hindi niya matanggap kapag babae ang nakakaangat or mas maganda ang performance. Medyo patriarch ka na to. Kind of guy. Misogynistic ba yung tawag dito? Parang para sa kanya, dahil lalaki ako dapat ang mas magaling, ako dapat ang bida. Sobrang toxic na minsan. Nung minsan nag-share ako ng ideas during brainstorming, may sinabi siyang, alam mo, minsan okay lang naman mag-isip bago magsalita para hindi tayo nagmumukhang trying hard. Para akong sinampal sa harap ng mga ka-team namin. Ang tanong, bakit ganito tong lalaking to? Ego ba talaga or may insecurities lang siya dahil mas magaling ako bilang babae? Totoo bang may mga lalaki na hindi kaya ang fact na pwedeng mas magaling ang babae sa kanila sa ilang bagay? Hindi ko na alam kung paano siya i-handle nang hindi nauubos yung energy ko. Anong dapat kong gawin sa amin, Chacha? Ignore ko na lang ba? O dapat ko siyang i-confront? I am so exhausted and annoyed. Sheila. Wow. Okay, based on the story initially. Grabe no, ang daming input. Parang ako masosopla ko na yung lalaki pag ganun. Dami mong ebas. Obviously, hindi naman to superior sa kanya. I'm Hindi, guessing like medyo same level sila. I am guessing, I'm feeling na merong competition happening here. Kapag ba superior, ganun din mang trato ng girl? Kasi I read a post, although ito iba naman, na parang sinasabi, siya, mas gusto niya ng lalaking boss kaysa sa babaeng boss. May mga ganun. So pag boss level, yung ganitong trato, Depends, is this like acceptable There are in the different types of corporate bosses. world? I do believe. I've also been under different types of bosses, different styles of management, different priorities when they come to leading a team, so to speak. Meron talagang boss na who will bring out the best in you. Yeah. Magaling mag-praise. No? For them, ang success nila is if they make their subordinates and team successful. Yeah. When they see you succeed, for them, success ko na rin. Sumasukses na rin ako nun. Kasi sumakses yung mga tao sa ilalim ko. That's one big thing. Going to this particular scenario, we're talking about somebody on the same level. Same level. Definitely, there is some insecurity, some competition happening here. May paninira na nangyayari. Oo, tsaka may pagunguan na ng idea na hindi naman galing sa Passive-aggressive comments. Yeah. Na hindi na talaga respectful. For me, medyo bastos yung ibang comments. As a matter of fact, I wouldn't be surprised if that person talks behind your back. Sigurado. Kasi ito yung mga alam mo. Or pwedeng hindi, kasi sa harap mo sinasabi na niya eh. Miss, Di ba? Baka hindi na siya backstabber. may kilala na akong taong ganyan eh. Ganun? Not an office mate, pero may tao akong ganyan. Yung parang lagi na May lang. sinasabi na sa harap mo, may sinasabi pa sa likod mo. Tsaka gusto niya sa lagi bida. Lalaki to? Alam mo ginawa ko, talagang inano ko na. Parang, Hined-on mo? Hindi, pinush ko pa. Parang laging, idea ni ano to eh. Kahit na alam kong idea, Inano mo, may finid ko na lang yung tawag ego niya. Oo. Yung parang Kasi may mga taong ganon, gusto nila i-feed yung ego nila. Oo. So sobrang na-bad trip na ako isang beses. Ako na mismo nag-feed sa ego niya. Ay, hindi. Kahit na idea ko. Hindi, idea ni ano yan. Hindi ako. Sarcastic. You're Sarcastically. saying na dahil na bad trip ka na. Sinarcastic ko talaga ng ilang months. Hanggang magets niya na, masaya ka na? Masaya ka na? Ito. Di ba ikaw? Nagets niya ba? Nagets niya eventually. Pero ilang months ko ginawa yun.
I did that over and over again na parang kahit wala siyang kinalaman sa project, wala siyang kinalaman sa nangyari, siya pa rin. Sabi ko, Bida-bida. hindi ako to. Oo. Diba? Ikaw yan. Kahit na Noong hindi una, siya talaga. masaya-saya siya. Parang, shit, Uy, okay. pinupuri ako ni Sam. Oo, ina-acknowledge ako. Pinapraise ako. After a while, na-gets niya na, di ba gusto mo ng praise? Ayan, saksak mo sa baga mo yung praise mo. I wanna ask all the guys that is here ngayon, Papi Jeff, Jazz, and you, may ganun ba talaga sa mga lalaki? Kasi hindi ko pa ito natatanong sa asawa ko. Na kasi sinasabi niya doon, gusto ko lang itanong, may ganung mindset ba? Hindi naman siguro lahat ng lalaki, pero yung pagbabae ang mas angat sa inyo, may ano ba yun? Nakakabawas ba yun sa pagkalalaki niyo or sa ego niyo? Na-hurt ba kayo pag meron kayong workmates, classmates, na mas bongga yung ginagawa, tapos mas paulit-ulit, kumbaga dire-diretso na maganda yung eksena ng girl na parang, teka, Hindi mo matanggap? hindi matanggap kasi babae. Yung pagiging misogynistic, marami pa bang ganyan ngayon? Misogynistic to no? Yeah. Yung ginagawa ng guy. It's still, I think, the patriarchy, Yeah. the whole system. Can't accept, not just anyone, but especially females, could do what men could do or yeah. could do it even better. Look around you, di ba? Kaya nga we talked about that before na paano kung mas mataas sweldo mo? Nakaka-affect. Napag-usapan natin yan before sa Diba? relationship. It's an ego thing. Makaka-apekto ba yun sa relasyon? And let's admit it. There are women na sila yung breadwinner ng family. Yeah. And there are guys na sila yung houseman. Sila yung nasa bahay. Correct. So to speak, not to degrade the monetary value, because we all know like being a mom or taking care of household chores, you don't get paid for that. But the value that you put in is syempre not in question money-wise. Diba? Balik tayo sa simple example, yung mga babae nagmamaneho. Way before. Aminin nyo man, meron pa rin talagang mga feeler na Yun nga. lalaki na pag nakakasabay ko sila at Babae yung yan. nakikita nila na babae yung Hindi nagdadrive. makapark na maayos. Oh. Hindi lang yon. Yung parang akala nila tanga ka mag-drive pag babae ka or mabagal ka. So minsan hindi ko napipigilan yung sarili ko pag may mga ganun. Nahabol ko talaga. Talaga? Which is a bad thing. Don't do that. May mga It's a road bad rage thing. at summer na naman. Ang tindi ng road rage ngayon. Ayun. May ganon. Yung pag nakita mo, sa driving pa lang, aminin mo. Pag meron ka nakita babae nagdadrive, pag Actually, lalaki ka, aminin mo. Wait. As a matter of fact, minsan, nahihirapan pa lang sa parking. Hindi mo pa nakikita kung sino nagda-drive. Ano sinasabi? Babae yan. Baka Pero babae excuse me, can I just say, mas magaling kami mag-drive at mag-park sa inyo. Mas magaling kami sumingit. I know some very good female drivers Di ba? that drive much better than me. Oh, see? There are people that also look up to in different industries Yeah. because I know that it's not about the sex. It's about they are so good at what they do. I was actually messaging about this fairly recently, a few days ago. Alex Ayala. Yeah. Oh. There are so many guys that I know na magaling mag-tennis, ganyan. And this lady, 19-year-old lady, came out of nowhere. True. Walang ka-ere-ere. Walang ere. Alam mo ginawa niya? She just kicked ass. Number 4 and number 2, tinalo niya. Wala I'm sorry, na- number 4 ang tinalo. Oo. Wala nang sinabi, wala nang pa-eme-eme, wala nang I'm gonna be ganyan. Wala. She just stepped on the court, Yeah. kicked ass. Did her thing. And even if she lost that last one, mas masaya pa siya dun sa nanalo. Kasi from 140 something, Oo. number 75 na siya ngayon. So, and she's just 19. And I was saying, diba, I was telling Chacha, parang ganyan, napaka breath of fresh air True. na may taong ganun. Na- And not to compare to, actually, you know what? I'm just gonna straight out compare it to like the whole Carlos Yulo thing. So I'm just gonna talk about it straight Okay, up. I'm just curious. Sige, Oh. medyo ano mo nga? Anong nakita mong Carlos difference Yulo, nito? I just feel so bad for him until today kasi, 'di ba, parang he brought so much pride to the country, double back-to-back, Olympic champion. The next day after he won something, everybody started to jump in. Yung nanay, yung pamilya. Mas ang pinag-usapan yung issue about the mom. Correct. Ano nangyari? Natabunan yung pagkakapanalo ng medal sa Olympics. Could have had a better, way to win it. Could have had more endorsements, more brands that would, back him up or stand behind him. Kasi nga, parang ang pangit na nangyari. Compared to this, yung parents, they tried to interview the parents while the match. Sobrang humble, ano? Hindi, sabi nila, hindi. Ayaw nila. Ayaw na magsalita. Galing. Ayaw nila agawin yung spotlight kay Correct. Alex. It's not about us, it's about her. Pero, dito sa issue na to, yung guy workmate, gusto agawan siya ng spotlight. Well, Ikaw, anong analysis mo ako dito? parang feeling ko, sana lahat ng mindset ng lalaki tulad ng sayo. So let's say for example, I will give you an example. Kunwari, kayong dalawa ni Esa.
What if it's the other way around? Kunwari, mas bonggang-bonggang layo ng kita ni Esa sa'yo. How would you feel? Yung mas malaki talaga. Ako, honestly, pag yan ang nangyari, tatambay ako sa bahay. I don't care if I wash the Diba? dishes. I don't care if I wash the dishes. I love the clothes. I will do that. Yeah. But that's your mindset. Ang ibang tao, hindi pa ganyan yung thinking. Ang daming annulment and divorce. Annulment here in the Philippines and divorce sa ibang bansa na ang issue, yung mas angat yung babae sa lalaki. Malaki yung dinadala ng girl sa bahay kesa dun sa lalaki. Kaya, yung tanong niya kanina, na meron bang mga guy na ganito ka-egoistic na porke babae ako, feeling niya dapat mas magaling siya or bawal ako umangat sa kanya? Yes, I feel like meron pa rin. Of course. Meron pa rin, for sure. I'm actually gonna throw it back also, stop bringing. Yeah. That could be the issue na parang, paano lumaki yung household mo? Was it sobrang patriarch na yung tatay mo yung breadwinner, ganyan. That could affect close-minded, no? Correct. That would affect how you would grow up and how you would view females in general. True. Na parang feeling mo mas mababa pag babae. Correct. Na hanggang dito lang kayo. You can't be better than me. And if nati-threaten yan, by one way or another, nati-threaten yung parang galing mo as a guy or as a person dahil lang babae yung mas magaling, there's a problem with you. Kasi, teka lang, hindi dun pwede. Sa babae yun. True. Hindi pwede kasi kailangan lalaki ako, mas magaling ako. I make more money, I'm better, I do everything better just because I'm a guy. Feeling ko kasi kung sa asawa, mas madali yan mapag-usapan kasi asawa mo naman yan, di ba? Pero sa workmate na egoistic na di naman aamin na ganun kataas ihi niya, paano in-head on ba dapat to? Or ganun na lang? Sarcastic na lang? That was my way of doing it. I mean, hayaan mo na lang. Ako kasi parang, una, hindi rin talaga siya aamin that he's egoistic, number one, na sees ma pride. And you talk to him, hindi aamin yan pa. He will never admit it. And I don't think a guy who is egoistic will admit na egoistic siya or super taas ng ego niya. Pero yung mga signs na sinabi mo dito sa sulat mo, those are signs na muka. Parang dun papunta. Pwede, no? Hindi natin sure na kung lalaki siguro yung ganyan yung ginagawa, baka hindi siya ganyang ka-agit or kanega. Pero yes, I feel like there are still men out there na medyo mababa. Hindi mababa eh. Alam mo yung ayaw, hindi mababa yung pagtingin sa babae. Ayaw lang nila nauungusan sila ng female. May mga ganun pa rin. How to handle it? Wala, kahit sa naman kasi makakakita ka talaga ng ganyan. So parang pakiramdam ko, pakita mo pa rin yung galing mo. Dead matuloy ka lang sa presentation mo na inaagaw niya. Always be nice to this person. Sabi nga, always be the bigger person pag ganyan yung ginagawa sa'yo. Kasi pag binalikan mo yan, feeling ko ng away or hined on mo, it will not change a thing. Hindi naman mababago yun kasi nga egoistic siya eh. So ano mangyayari? Wala. Masa-stress ka lang. In life, I realized diba? that the best revenge, lalo sa mga ganyan, is success. True. Amen. Yun lang. Sabi ni Jess. Yes. No need to say anything. No need to address it. If you're doing such a good job na hindi na niya mahabol yung ginagawa mo sa sobrang sumasakses ka, hindi na niya kaya mahabol, wala na siyang kailangan magagawa kundi tumunganga. Na parang, or mainggit na lang. Oo. So instead of talking trash, galingan mo na lang. True. Diba? But if your competition is so good na hindi mo na rin mahabol kasi sobrang niyang galing, ano pa gagawin mo? You can talk shit about that person, but that person will prove otherwise kasi sobrang layo na niya. Not even if you talk shit about, let's say, kunyari, you have the likes of a Kobe Bryant, diba? Of course, he's had his downfalls, he's had his, problems in life. But let's talk about basketball particularly. Not to say he's the best human being also. Sa sobrang galing niya, anybody can say na, hindi, ano yan, medyo mas magaling ako dyan. Kailangan mo i-prove. Diba? You can talk all you want, talk all the shit you want. And most of the time, those people who talks a lot, minsan mas alam mo na kung anong punta nun. Right? Ganito lang naman yan eh. Put your money where your mouth is. I don't care if you're a guy or a girl. If you think you're better, show everybody that you're better. You have to prove it. Hindi pwedeng puro salita lang. Correct. I understand na annoying tong guy na to. Super, kasi annoyed na talaga siya sa dulo. Yun yung sinabi niya. I am annoyed. Sabi niya ganun. But the best way to get rid of something like this or to put a nail on the coffin or pakita sa guy na to na wala kang pakialam is to do even better. No need to talk to him. No need to tell him na, feeling ko meron tayong may something dito Parang, may awkwardness galit ka ba sa akin? May silent war. No need. Just do your best every day. Do even better to the point na hindi ka niya mahabol and whatever he says will be obsolete. And magmumukha siyang tanga. Super. Actually, ngayon pa lang mukha na siyang tanga. Ngayon pa lang. Di ba? Mukha na siyang tanga.
it'll come to a point, magmumukha siyang tanga kasi sobrang mong galing. I think that's the best way to deal with it. And to all the men out there, wow! Ganon. Ayop mo. Na hindi nyo pa rin tanggap na meron naman talaga mga babaeng kaya rin gawin. Ng mga kaya nyo 2025 gawin. na, Diyos ko. Yes, exactly. It's 2025. Next year, Please, 2026 na. konti na lang. Actually, April 1 na bukas as we're recording this. March 31 na ngayon. Utang na loob, 2025 na, sabi ni Sam dito. May mga bagay na yung kaya nyong gawin, kaya pa naming triplihin, and sometimes you have to accept that. May mga babaeng mas magaling sa inyo. Meron din namang mga babaeng singgaling nyo. Meron din namang mga moments, may mga bagay na mas magaling kayo. And you know what? Right? Just be thankful that somebody's better on your guy man yun, babae man yun, lalaki. Yeah. That there's somebody good and Yes. amazing on your team. Be thankful for that. Imbis na True. kalabanin mo na, shit, Actually, may kompetensya ka. Hindi, pasalamat ka na sa Na merong office mo, magaling. sa team mo, merong magaling. merong magaling, merong sumasakses. Correct. At kapag may sumakses, matuto tayong pumalakpak. Oo. Hindi yun naiinggit. Diba? Pasalamat ka kaysa yung mga team mo bulok, Tama. sakit sa ulo. Oo. Diba? Recognize your blessings every day and the people you Natatawa work si with. Jazz. Ba't ka natatawa, Eh, Jasper? mga tanga-tanga kasi minsan. Anyway, tsaka na yon.